hindi na lang yung sumasagot. Hello? Gising pa pa. Sa mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin. Ito po ay ika-pitong first Saturday o tinatawag na pagpapasalamat natin sa ating dakilang. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, naway tayo pong lahat ay magkaroon ng sapat, pumaliwanag at isipan para sa araw na ibinabahagi natin ngayon sa gabi ito. Sabi po dito sa ikalawa, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat marami nagsilitaw ng mga bulaan propeta sa sanlibutan. Dito po, kung titingnan natin, sino po ba yung kausap dito ni Apostol Juan Bautista? Wala pong iba yung mga taong nasa mababang kalagayan. Yung mga tao na tumutoklas, kumbaga, hindi pa nakakakita ng assurance. Ito, kung aralin natin, yung pulaang propeta, sabi ito, nagsilitaw. Ibig sabihin, matagal nang meron. Pero, ang bawat isa na pinagkalooban magpahayag ng salita ng Diyos, ang tawag doon noong unang panahon, propeta. Paano makikilala ang isang bulaang propeta? Sabi po sa Deuteronomio 18:22, pagka ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi ay hindi sumunod ni mangyari, ay hindi sinalita ng Panginoon ang mga bagay na yaon, ang propetang yaon ay nagsasalita ng kahambugan, huwag mong katatakutan siya. Ibig sabihin, mula pa pala ng panahon ni Moises, meron ng mga tunay na propeta at meron din tinatawag na bulaang propeta. Pero, dito, itinuturo sa atin ni Apostol Juan para kilalanin yung Espiritu. Ang tanong, yun lang ba mga nagpapahayag ng salita ng Diyos ang pinananahanan ng Espiritu? O kasama rin ba yung mapag-usisa na baka hindi na inuudyukan ng Espiritu Santo, kundi masamang Espiritu naman ang umuudyok sa kanila. Pagkaminsan po kasi, sa buhay natin, kinakailangan po matuto po tayong sumiyasa hindi lang sa ginagawa ng iba, kundi una sa sarili natin. Dahil, kapag halimbawa, wala tayong pruweba, walang patunay, kung hindi mismo natin narinig, pwedeng sabihin natin, ano kaya yun? Espiritu mula sa Diyos o Espiritu ng sanlibutan? Kaya po dito, tinuturuan tayo dito, subukin. Paano natin makikilala? Sabi dito, dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat Espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Ngayon po, aralin natin ang sitwasyon ng bawat isa sa atin. Paano natin ipapahayag na si Jesucristo nasa laman?
Kung pag-aaralan po natin, ano ba ang pinakalayunin ng ating dakilang Panginoon? Bakit siya sinuko at nagkatawang tao? Ano po ang pinaka-purpose ng Diyos? Wala pong iba na tayo pong lahat sa pamamagitan ng kanyang lamang at dugo, tayo pong lahat ay magtamo ng tinatawag na kapatawaran. Ngayon, dumaan na yun, matagal na panahon na nag-alay ang ating dakilang Panginoon. Paano natin iuugnay ngayon sa ating buhay sa ngayon? Yung kaugnayan natin doon sa kamatayan, doon sa laman at dugo ng ating dakilang Panginoon. Kung maalala natin, hindi baga sabi rin ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto na kung titingnan po natin, sabi dito, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at ininumin ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Ibig sabihin, kinakailangan ang pagkakakilanlan ng kaugnayan sa ating dakilang Panginoon. Papahalagahan natin yung kanyang katawan, yung kanyang laman at dugo. Yun po yung pinakakaugnayan natin sa ating dakilang Panginoon. Kaya po dito sa aral ni Apostol Juan, kinakailangan makita sa bawat isa sa atin ang patunay na pagkakakilanlan natin sa ating dakilang Panginoon na siya'y naparitong nasa laman. Dahil sa panahon po natin sa ngayon, hindi pwedeng nananampalataya lang tayo sa ating dakilang Panginoon na siya'y naparitong nasa laman, kundi inihahayag natin sa ating sariling pagkatao na siya'y naparito bilang nasa laman. Ipinahayag natin na siya'y namatay. Dapat ipinahayag natin na siya'y namatay, tunay na ipinahayag din natin sa ating sarili na siya'y nasa laman, sapagkat kinakailangan mo nang dumaan bilang katawang tao para tumanggap ng kamatayan. Kaya kung titingnan natin dito sa aralin na ito, dalawa pong klaseng espiritu ang nangunguna. Kung titingnan natin, may espiritu, capital A, may small a. Ano pagkakakilanlan ng mga espiritu o antikristo? Ang bawat espiritu hindi ipinahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Pero, sa bawat isa sa atin na nahahayag si Jesus sa ating buhay, yung iniuugnay natin na napakalaga pala ng buhay na inilaan niya dito sa ibabaw ng sanglibutan para lamang tayong tubusin. Sapagkat kung hindi po yun nangyari, marahil ngayon, baka pwedeng balik pa rin tayo dito sa dati. Nag-aalay tayo base sa ating mga kasalanan kung ano yung katungkulan. Kung kahatulan tungkol doon sa panahon ni Moises, tutubusin mo sa pamamagitan ng hayop. Kaya kinakailangan, isasaalang-alang natin yung kahalagahan na naparito ang ating dakilang Panginoon. Una nang umibig ang Diyos na Ama natin sa bawat isa sa atin. Itinalaga niya ang kanyang buktong na anak bilang panghain, pangtubos ng ating mga kasalanan. Kaya po, may pagkakakilanlan po dito ng espiritong mula sa Diyos at espiritong hindi mula sa Diyos. Ang bawat espiritong hindi ipinahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. At ito ang sa Antikristo
na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanlibutan na. Ibig sabihin, kahit panahon pa noon, ni San Juan Evangelista, meron ng mga antikristo. Hanggang sa ngayon, meron din po. Yung tumatangking si Kristo'y naparito sa laman. Meron pa nang umaako na sila na yung Kristo. Meron pa nang umaako na, kumbaga, ang kalagayan lang ng ating dakilang Panginoon ay hindi siya mula sa Ama, kundi nagpakahayag lang, parang pinili lang dito sa ibabaw ng sanglibutan para itakda ng Diyos mag-alay ng buhay. Siya po'y mula sa Diyos. Kaya sabi, pagpasok niya sa sanlibutan ay isang katawan, ang sa akin ay inihanda ko sa makatuwid. Yung katawan, banal mula sa isang berhen na itilagyan ng Diyos para doon manahan ang Espiritu Santo sa makatuwid bagay. Mabuhay siya bilang isang tao. Yun po yung pinaka-importante po rin yung kalagayan kung saan galing ang ating dakilang Panginoon pumasok sa dito sa ibabaw ng sanglibutan, nagkatawang tao. Kaya po, bakit sa lahat ng mga nilikha dito sa ibabaw ng sanglibutan, tao yung pinili ng ating dakilang Panginoon? Totoo, lahat ng mga nilikha dito may pare-parehas na laman, pero magkakaiba-iba ang kalagayan ng pagiging laman. Kaya pinahalagahan ng Diyos na piliin niya yung una niyang nilalang sa makatuwid baga, yung larawan na inanyuan ng Diyos ayon sa kanyang larawan at wangi sa makatuwid bagay yung mga tao. Kaya isinuko niya na yung buktong nanak bilang nasa kalagayan isang tao. Sabi, at nagkatawang tao ang salita sa makatuwid bagay si Kristo at nakisama sa buhay natin, nakasalamuhan natin. Pero ang tanong, dito po, tinuturuan tayo na matuto tayong kumilala sa Espiritong pinangunahan ng Espiritu mula sa Diyos at ganoon din kilalanin natin yung mga espiritong nagpapahayag na kontra sa ating dakilang Panginoon. Pag sinabi kasi Antikristo, tutol sa ating dakilang Panginoon. Kaya po kung pag-aaralan natin ang salitang ito, tinuturoan tayo hindi para humatol, kundi hindi agad sa maniniwala, kundi susubukin muna natin. Tayo yung gagawa ng eksaminasyon sa mga tagapagpahayag ng salita ng Diyos kung baka mamaya na may humihikayat na para lilangin tayo. Yan po yung pinaka-importante. Na hindi lang, dahil handa tayo makinig ng salita ng Diyos, kundi titingnan din natin yung kalagayan ng nagpapahayag ng salita ng Diyos. Kung ang kanyang aral ay nagpapahayag na si Jesucristo ay dapat itong nasa laman, yan po ay sa Diyos. Pero kung halimbawa, puro naman aral ng kabutihan, pero hindi nababanggit si Kristo ay dapat itong nasa laman, yan po ang Antikristo. Kaya po, dito sa aral na ito, tinuturuan tayo ni Apostol Juan magsuri, magsaliksik. Pero halimbawa, ako sa kapagpahayag, wala na akong karapatang magsuri dahil kasama na rin ako sa susuriin. Dahil isa na rin ako tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Kaya po mag-ingat po ang bawat isa sa atin, ang tinuturan lang dito na magsaliksik kung magsubok yung mga nasa bababang kalagayan, hindi yung magpaniwalain agad, kundi susubukin kung ang ipinapahayag ay nasa Diyos, sapagkat marami po ang magsisipaglutangan ng mga bulaang propeta o bulaang guro o tagapangaral ng salita ng Diyos. Kaya po, iniuugnay tayo dito na pahalagahan natin hindi yung dahil yung tagapangaral magaling na, marunong na, malawak ng pag-unawa, kundi
yung aral na ipinapahayag, kung ipinapahayag na ba talaga na si Kristo ay naparitong nasa laman. Sapagkat magkaiba po kasi yung pahayag na hindi pinabanggit ang ating dakilang Panginoon na naparitong nasa laman. Kundi sasabihin lang si Kristo ay Diyos. Dapat, sabi nga doon sa isa, siya ay daan. Konektor. Ang katotohanan. Walang iba. Masusumpungan natin ang katotohanan. At higit sa lahat, yung ikabubuhay natin dito sa ibabaw ng sanglibutan. Nakasalalay lahat doon sa ating dakilang Panginoon. Kaya napakahalaga po na palaging nababanggit ang buhay ng ating dakilang Panginoon. Hindi lang yung kanyang aral. Yun po yung pinaka-importante sa bawat orasan. Siguro hanggang dyan na lang dahil kulang tayo sa oras. Salamat po at isang magandang gabi sa bawat isa sa atin.